Marami ho tayong pag-uusapan ngayon mga boss. Magandang gabi mga bossing. May rally, ginaganap na rally diyan sa Raha Sulaiman. Ito sila mga tanga. Maraming salamat din po sa the Fraternal Orders of Philippine Eagles Incorporated na naririto ngayon. At maraming salamat din po sa mga kasamahan natin na mga... Bayaan mo na yan. Ang hinihiling nila dyan, Marcos resign. Yun lang yun. Sakto mata ko. Marcos resign, hinihiling nila dyan. Kung di ba naman sa damukal na tanga to, sino ipapalit mo? Kaya nga yung kakamping, di ba, nagrally sila Vice Ganda. May narinig ba kayo na Marcos resign? Hindi. Humihingi ang kakamping na gumawa ng remedyo tong si PBBM para mahinto yung nakawan na grabe, talamak sa kanyang administrasyon. Pero never na sinabi ng mga kakamping na Marcos resign, bumaba ka na. Walang ganun. Kasi ang mga kakamping, mga boss, may utak yan, hindi naman kagaya itong mga DDS, itong mga tanga-tanga talaga to. Alam ng kakamping na hindi pababain nila si Marcos, tapos ay papalit halimaw. Ganun yun. Itong mga tanga na to, komo ang ano nila talaga, sarili lang nila, iniintindi nila. Kawawa dito itong mga nagagamit na to. Karamihan ho dyan sa rally na yan, bayad. Hindi nila alam kung anong pwede nilang sapitin. Wag naman sana may minamalas-malas, biglang may nautusan dyan, naguluhin yan para ang blame ay mapunta sa... Kasi ito, maliwanag ito. Itong rally na ito ni Kiko Barsaga, meow ba yun? Para nga kay Marcos na sila para hindi kagaya ng rally ng ng kakamping na para sa korupsyon talaga itong gobyerno nito si Marcos. Pero never na sinabi lang bumaba si Marcos at iuupo si Sara. Di ba? Ito mga tanga na to, naniniwala doon sa may mga organizer to, yung mga retarded na general, hindi yan magtatagumpay. Hindi yan magtatagumpay kasi kulang sila sa ingredients Kailangan bumaligtad ang Armed Forces of the Philippines, mga kapulisan. Ganon, kagaya ng nangyari ng People Power 1 tsaka nitong People Power 2, ERAP. Pero yan, wala. Kasi nga yung People Power 1, sa tagal na namuno ng Marcos Sr., gusto na talagang mapalitan. At yun nga, Cory Aquino, akala nga nila, siyempre, Cory, madasalin, mga ganun-ganito, mga ganyan-ganyan, di ba? Yun. At buong akala naman nila sa People Power 2, matino naman ito si Pandak. Lalong nagka-leche-leche. Sa totoo, nung si Marcos Sr., nalungkot ako talaga noon, mga friend. Alam ko na ang mangyayari ganito. Dahil yung mga tinapon ni Marcos Sr. ng mga ng panahon niya na nawala na rito yung mga politiko magkabalikan to ako, tapos na. Mag-aagawan ito sa kapirasong buto na naiwan ni Marcos Sr. Kapirasong buto, tayo yun, yung buto. Yun ang nangyari. Diba? Hindi ko yan magtatagumpay. Kasi alam na alam. No, ang alam ng mga Armed Forces of the Philippines Siyempre, Cory Aquino, mawala na tayo sa diktaturang Marcos, mga ganon. Yun ang mga salita noong mga panahon nila Cardinal Sin, di ba? Mga ganon, makawala sa kamay ng ganito. Yun ang si Estrada, yun naman, ginawa ikang sugalan yung Malacanang at kung ano-ano pa sinasabi. Maraming sinasabi. Ang akala naman nila, matinutong papalit nilang lalong nagka-leche-leche. Yan. Merong punto na baka palitan itong isang nakaupo ng mas maganda. Yun ang akala nila. Akala nila mas maganda to si Macapagal Arroyo. Dahil nga politika Di ba? Wala yatang si Arroyo nun na magnanakaw o whatsoever. Wala yatang ganun Saka lang lumabas yung mga pagnanakaw nitong si Arroyo nung
Nung nakaupo na siya, doon nagka-leche-leche na. Di ba? Oh. Ganon din yung kay Ninoy, nung kay Cory, wala namang anong masamang tinapay si Cory. Kaya, ayun, madasalin, mga ganon. Kaya doon napunta yung simpatya ng tao. Kaya eto, paano mo itong pababay si Bongbong? Demonyo itong ihuhulog mo. Ihuhulog mo yung Armed Forces of the Philippines para ayun, nakamputa na. Ito ang pagtitiwalaan ng Armed Forces of the Philippines. Baliw. Wala ng bilib. Ito yung gago. Sabi mo, nagsasalita sa kisag ng Pangulo ng Pilipinas. May ano pa, Ang sasabihin lang itong baliw na to, tignan mo. Maraming matitinong tao ang nadadamay sa kademonyohan ng pamilyang ito. God bless sa mga taong naapektuhan na naniniwala sa Diyos. Keep safe everyone. Ito ay mga gago. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Akala ko ba mahirap yun si Jesus Christ? Kung mag-painting Last Supper. Kita mo yung painting ng Last Supper. Tayo mo yan, may mga kausap siya dyan, ha? Wala siyang binabasa dyan. Talagang sira lang ang ulo niya. Na kung ano-anong sinasabi niya, pati Diyos, inaano niya. Talagang baliw. Pamilyang baliw to eh. Tuloy mo baliw. Supper. Kano mo nagpista ang mga buwa? Yung pala nag-inuman lang. Mag-Last Supper ka si Jesus Christ, portrait yan parang may Diyos pero huwag tayo magbulaan dito. Kung painting mo si Jesus Christ, huwag kang happy. Mayroon bang tao na patay ang kinabukasan o kanakon ka pa pag tawa-tawa dyan? Kalukuhan. Binapatikos niya yung Last Supper, di ba? Last Supper nga eh. Meron ba naman tayo, matay na siya kinabukasan, magpanahon ka pa mag-happy-happy dyan, kalokohan. Anong koneksyon noon sa pagiging presidente niya at ba't niya binabatikos yung Diyos? Yung anak ng Diyos na sinasabi. Si Jesus Christ nga. Nagkatawan tao, bumaba sa lupa. Who is this stupid God? Stupid yung talaga itong putang akong ganun. Ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ayan. Paano baliw na lang talaga naniniwala dito eh. Oo, baliw. Bakit di mo masabi, di ba? Sa dami ng baliw, mga tanga, mga tao. Bakit di na dito bumundo? Naniniwala kung saan mga daldal na kayo sumapi kayo sa amin, kayo maliligtas sa dagat-dagatang apoy, mga ulol, dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin yung hindi kasapi sa inyo, hindi ligtas sa dagat-dagatang apoy. Ang dami. Napakinabangan nila ng todo. Yung paghawak-hawak nila ng Biblia, kala mo totoo mga putang ina. Pero lahat, tignan niyo yung mga Villanueva, tignan mo. Dami ring nagago. Nabilang niyang ganyan, bilang si tanga. Dami na, milyon na ito naloloko ko Pwede na ako tumakbong presidente. Tumakbo yung gago. Binilang niya, tinimes 4 niya yung membro niya. Talo. Ang ina, nadaya ako, sabi niya. Patay na pa naman. Siya lang ang Diyos eh. Pero yun, ang daming tanga no? Yan, yung rally na yan. Paano magtatagumpay yan? Marcos resign na sinasabi nyo, mga bunggong kayo. Kung nag-resign yan, puta na, di itong pamilyang demonyo na to babalik. Di ba? Kaya ang kakamping, nung nag-rally mga kamping, sila Vice Ganda, never nila sinabi na Marcos resign. Hinihingi nila na
stop mo itong korupsyon na to, mga ano to, yan ang sinasabi nila. Nila Vice Ganda, di ba? May nagmumura ni Vice Ganda yung mga putangin ng mga magnanakaw sa gobyerno, di ba? Oh. Hindi niya minura si Marcos. Oh. Basta yung mga nasa ano, sabi lang ni Vice Ganda, nakatingin kami sa gagawin mo. Ba? Sa totoo, sa nangyayari ngayon, tanay, Senado, wala na, istorbo na lang talaga, pinalalamo na lang ng gobyerno. Ilan na lang senador ang matino dyan. Alam mo naman kung sino. Yung bumotong house arrest kay Digong, yun ang mga palamunin ng gobyerno. Diba? Gaano katanga yung kalaay mo pinag-aksaya ng panahon yun? Yung putangin ng pinagbutuhan pa kung dapat i-house arrest. Ang inang gaano katanga. Ang putangin ng mga ito, mapapamura kayo. Di ba? Gaano katanga. Pinag-aksaya ng pera. Pera ng bayan yung inubos doon. Sa kawalang yan ng mga gunggong na yun na ipagbubutuhan lang. Ay, nakampuda. Intermission muna, kalat ni. Ayokong lagyan ng sound, baka mamaya putik naaano ko Ang dito. Nakaka-copyright ako yan, kalat niyo. Anak ng pating na yan. Ha? Maganda malabo lang yung kuha ng gago. Yung maganda sumayo, kalat niya, Ang putik yan. Sige. Putang ina, parang ahas Tama na yan. Hindi ako makaget over dito sa award na nakuha na itong halimaw na to. Ito sa Rappler ho to, Rappler Duterte, Pillar of Law Awardee. Golden pa. Rated Bar of the Philippines, si former President Rodrigo Duterte, inawardan ng IBP Golden Pillar of Law Award ang dating Pangulo. The same former President na nakakulong ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. The same Rodrigo Duterte na nasa likod ng war on drugs na kumitil ng mahigit 30,000 people ayon sa tala ng human rights groups. Tapos, Pillar of Law Awardee siya? Ako si Jairo Bolledo at IDP Award ni Duterte ang hihimayin natin sa episode na ito ng Order in the Court. Ang daming umalma nang napabalitang inawardan si Duterte ng nasabing award ng IBP Davao City Chapter. Bakit mo nga naman kasi bibigyan ng award ang dating Pangulong nasa likod ng war on drugs at ng Davao Death Squad? Anong purpose? Ano yun? Bet lang ng IBP? Ganon? What? For context, ang Golden Pillar of Law Award ay pinasimulan po ng National... Ito palagay ko, kaya nila naisip to. Wala na silang maisip Baka akala nila, bilang awardee, magkaroon na ito ng epekto doon sa kinakaharap ng demonyong kaso sa ICC. Di ba? Yun lang ang nasa isip ko. Kaya nila ginawa nilang awardee ito para ipakilala sa ICC na matinutong halimaw na to. Parang ganun. Yun. No? Tuloy natin, Office ng Integrated Bar of the Philippines. Ang IBP ang mandatory organization ng mga Filipino lawyers. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga abogado sa Pilipinas na nasa role of attorneys ay miyembro ng IBP. Itong IBP Golden Pillar of Law Award ay ina-award sa miyembro ng IBP na meron ng 50 years of experience sa law at may good standing. Sa Davao City, ang hometown ng dating presidente, 27 ang nakatanggap ng award, kabilang si Duterte. So, may good standing ba si Digong? Ang sabi ng IBP, Puta, 27 pala yung nakatanggap doon, Puta na, yung mga kasama, yung 26, soli nyo na yan. Puta, mahiya naman kayo. Oo. meron daw. Dapat din daw ang isang awardee ay hindi pa nako-convict for any crime involving moral turpitude
o napaparusahan ng IBP at ng Supreme Court for any lawyer-related violations. Alam nyo ba ang sagot ng IBP Davao City Chapter sa mga kumo-question sa award ni Digong? Dapat daw ang mga abogado ay hindi naapektuhan ng mga biases. At dapat daw ang judgment ay nakabase sa ebidensya at sa final conviction. At lahat daw ng tao ay inosente until mapatunayang guilty sila. Agree naman sa part na innocent until proven guilty, pero ipaalala ko lang ha, ang mga biktima ng war on drugs ay pinatay extrajudicially. Hindi man lang sila nakaranas ng benefit of the doubt at presumption of innocence na sinasabi ng IBP. At kung rule of law ang pag-uusapan, hindi si Duterte ang good example dyan. Baka next year na tayo matapos kung iisa-isahin ko ang lahat ng examples kung paano binastos ni Duterte ang ating batas at mga institusyon. Pero Dapat sana yung nagbigay ng award na yan kay Duterte, yung sa Davao na ano, dapat putang ina, i-disbar lahat yan eh. Abnormal sila eh. Di ba? Oh. Abogado ka tapos wala kang utak. Aawardan mo yung ganyang klaseng ang putang na dapat sa inyo, dinidisbar eh. example, lumala ang red tagging, pag-aresto, pagdakip at pagpatay sa mga aktivista at miyembro ng mga progressive groups under Duterte. Nariyan din ang pag-atake ng Duterte administration sa journalism at media. Naipasa rin sa ilalim ng Duterte administration ang anti-terrorism law na nagpadali sa estado na tawaging terorista ang isang tao kahit hindi naman. At huwag na huwag nating kalilimutan kung paano humina sa ilalim ni Duterte ang accountability mechanisms ng ating bansa tulad ng Office of the Ombudsman. Para sa mga dahilang ito, hindi natin masisisi ang mga tao na questionin ang pagpaparangal sa dating Pangulong nasa likod ng mga kababalaghan at kabulstugan sa ating bayan Di ba dapat i-disbar na yung mga animal na yan? Kasi ibig sabihin, sila ay mga abogadong hindi ba pagkakatiwalaan? Di ba? Ang utak nila wala. Eh, ba't pa sila dapat maging abogado? Kung sila ay mga abogado ng demonyo, di ba? ng extrajudicial killings. Sabi nga ng National Union of People's Lawyers, disgrace daw ang pagbibigay ng award na ito kay Duterte. For now, i-review daw ng IBP ang protocols nito sa pagbibigay ng award. Pero ang ibig sabihin ng review, at least sa ngayon, ay hindi babawiin ang award kay Duterte. For more Order in the Court episodes, please... Ayun, hindi pa rin babawiin. Mantakin mo, sa halip na madisbar, putang ina, inawardan pa. O, di ba? Gaano katanga. Ha? O, ito, yung nangyari kay, BP Sara's remarks in rejecting father's plea. Sara Duterte's words backfire. ICC cites BP's remarks in rejecting father's plea. Words backfire. ICC cites VP's remarks in rejecting father's plea. The International Criminal Court's rejection of former President Rodrigo Duterte's release plea exposed what Bayan described as the Duterte family's arrogance and Talagang naitsura, oh. Tangina, hindi talaga gagawa matinuto kundi magnanakaw na paano ito eh. Baliw na. entitlement. Bayan Secretary General Raymond Palatino sarcastically thanked Vice President Sara Duterte, whose public remark O yan, tsura, oh. May tsura na yan, oh. Kalbo naman siya dyan, mukhang lalaki naman siya dyan. Hindi maintindihan ng ano to, kung anong klaseng tao to. Oh. Ito, pinakawalang kakwenta-kwentang naging politiko. were cited by ICC judges. Hindi na vice president, ha. Bilang politiko, walang karapatan maging politiko itong hype na to. Mantakin mo, abogado sa pakin sheriff, nag-serve lang ng order ng korte. Di ba?
Parang mag-aama naman silang mga may katok eh. Oo. Marunong lang silang humawak ng power kasi nga nababayaran nila yung mga may armas. Oh. Ganun nangyari. Kaya ano ba? Oh, guys, si Bato, Kanyan Davao. Oh. Ito, patay lang ng patay din doon. Yung mga rebel returnees, kinausap niya, bumaba. Sinama niya sa Davao Death Squad. Sila Matabato. Oh. Yun yung nangyari. Kaya nung naging presidente yung Gago, yun din ang ginawa niya. Oh, yung karamihan yung mga hitman niya sa Davao na mga rebel returnees, yun ang mga naka-riding in tandem, tira lang ng tira. Kaya umabot nga raw ng 30,000 na patay. Oh, di ba? Yan ang nangyari. Tuloy natin. In denying her father's bid for conditional liberty. The ICC ruling noted her speeches suggesting a possible jailbreak and dismissing the court's legitimacy. Oh. Sa kadadaldal niya eh. Kaya, anyway, maski hindi, siguro ginawa lang rason ng ICC yun. Kadadaldal niya, kaya bumakpire sa kanya yung mga peg. Sabi niya, makinidnap yung tatay niya, mag-jailbreak sila, kung ano, yun ang ginamit. Pero hindi talaga pakakawalan yan, maski na hindi pa matalino ang International Criminal Court. Nakakuha sila ng napakagandang rason para hindi na sila questionin doon sa interim release kung hindi nila igagrant. At yun nga ang naging rason, yung daldal nitong si Baliw. Di ba? O, pakinggan. Palatino said her arrogance as a lawyer revealed the family's misplaced sense of power. Sara Duterte's words backfire. ICC citees VP's remarks in rejecting father's plea. The International Criminal Court's rejection of former President Rodrigo Duterte. Galing, no? ICC. Yung Gaga pa ang ginawang dahilan. Di ba? Sila nagsasalita, kinidnap, mag-jailbreak siya, lalabas sila, mga ganun-ganito, ba't ka papakawalan peto, di ba? Ganun yun. Yun ang nangyari. Kaya magaling yung naging rason ng ICC. Parang isinampal sa mukha niya, yung mga kadadaldal niya. Doon pa sa mismo sa Netherlands, sa dahig pa, nagdadaldal, na ganito, inidnap yung tatay ko, ganun ganito. Mali sila. Ganun daldal against ICC. Di ba? Hindi naman kami miyembro, mga ganun ganito, daldal ng daldal. Loko. Napala mo. Di ba? Yan. Lahat may katapusan, mga friend. Diba? Pero yung rally na yan, tragis na yan. Sana wala kang gumambala dyan, Oo. Hayaan nila sila magsisigaw dyan. Wala nang mangyayari. Kasi nga, kulang sa elemento yung rally ninyo, mga bobo. Pabababain nyo yung tapos iuupo nyo yan, demonyo. Hindi na pag ganyan-ganyan pa. Talaga sira ulo, yung mga didilis na ito. Kaya pinagmumura ninyo ulo ito Totoo lang. Umurahin ninyo ulo, talagang sagad-sagad Oo. Kung sino man nag-organize ng rally na yan, malaking gastos din yan. Oo. Hindi naman yung mga yan Talagang puro halos bayad yan Oo. Di ba? Hindi kagaya ng mga camping na pupunta. Nantayo mo naman mga pumunta nung panahon ng rally 21 ba yun? Catriona Gray, Putres, nandun ang mga artista kagaganda, tsaka matatalino hindi wala. Yan ho ang ating topic ngayon, mga boss. Wala akong kabuhay-buhay itong mga rally-rally na ito, wala. Ay, nako. Pagpapasko ka, digong. Sarap ng buhay mo pa dyan sa loob, sabi ni Senator Trillanes, puta na. Lahat ng gusto mong kainin, pinapakain sa'yo ng mga alagang-alaga ka dyan. Kulang na lang sa'yo dyan, digong, request ka ng chipay. Ganun.
Para makumpleto ka na. Hindi ka malungkot dyan. Meron kang binabarukbok. Ha? Ang ganda ng usapan niya. Napanood nyo ba? Jojo A. At saka si Trillanes, si kwentuhan nila kahapon. Ang saya. Tawa, saya. Kumanta pa si Senator Trillanes eh. Oh, saka si Jojo A. Oh. Ang ganda ng kwentuhan nila. At yun nga, sa pagkakwentuhan nila, si Bato, tsaka si Bongo, mga next in line. Yun ang isang magandang abangan kung paano. Pero sabi, bulagaan to sabi. Bulagaan. Oo. Singit ko lang to mga friend, no? Totoo Switzerland, Totoo ito, totoo. No oceans. Singapore has no rice fields. Saudi Arabia has no forests. Japan has no rich minerals. The Netherlands has no mountains. The Philippines has all of these, yet remains poor. Why? Because the problem was never nature, it was corruption. Other nations built systems that protected resources and invested in their people. The Philippines built dynasties and ghost projects. Billions in remittances arrive every year from Filipinos abroad. But instead of funding schools or industries, the money is stolen. Roads collapse, hospitals fail, and jobs never appear. The betrayal is clear. This country is rich, but the wealth is hijacked by officials who treat politics like a business. That is why millions of Filipinos still leave, not because the land is poor, but because the leaders made it impossible to stay. Think about it. With everything nature gave, the Philippines should be thriving. It is not poverty of resources, it is poverty of leadership. Save this, because forgetting protects the corrupt. Share this, because the truth belongs to everyone. Totoo yan, di ba mga friend? Switzerland has no oceans. Singapore has no rice fields. Saudi Arabia has no forests. Japan has no rich minerals. The Netherlands has no mountains. The Philippines has all of these, yet remains poor. Diba? Napakayaman ng Pilipinas. Sa totoo lang naman, mga boss. Napakayaman. Oo. Hindi mo masasabing bobo. Napakatatalino ng Pilipino. Oo. Naging bobo lang talaga nung Dahil, dahil sa kagagawan din ng kahirapan. Oo. Kaya dahil sa pagnanakaw ng mga putang ng mga magnanakaw nito, mga tinatawag na public servant, mga indot, no? Paano ang gagawin ng tao? Kung kagaya niyan, ang sweldo napakaliit. Pagkatapos kulang na kulang. Samantalang itong mga hayop nito, yung mga anak-anak nila, anak ang putang na, kung kumain sa wala akong politikong mahirap sa totoo lang. Diba? Wala akong politikong mahirap. Hindi mo from barangay captain hanggang sa computerized Talagang pagkampanya barangay captain lang, nagkakapatayan pa sa power. Di ba? Kaya wala Siyempre, pag kumita na ng kumita itong mga timawa na to, ng mga politiko, pagdating ng eleksyon, may pambayad sila sa boto, panalo sila. Yun ang yun ang nangyari sa Pilipinas, mga friend. Wala. Bulok. At paulit-ulit, yung kwalifikasyon bilang isang senador, yung tinatawag na dapat merong standard naman, hindi yung putang ina knows how to read and write Filipino citizen, yun na lang yun. Ang inang yan, Mas mataas pa yung qualification na hinahanap sa isang messenger. Kailangan at least college level. Oo. Tapos good moral character, kung ano hinahanap. Police clearance, MBI clearance, barangay clearance. Para katanggapin, messenger lang ina-applyan mo. Mantalang putang ina, mag-apply ka ng maski na ex-convict ka, senador ka. Okay na yun. Mantalang pagpunta ka MBI at meron ka record,
Sabihin natin nga ganito, puta, hindi ka natatanggapin. O, di ba? Puta, samantalang, apply ka senador, ang putang inang yan. O. Maski ang dami mong inaasawa, maski anong walang iya ka talaga, napakakapal ng mukha mo, so may pera ka lang. Senador ka. Magkulab na ho tayo, mga boss. Shout out ka, Latibaya. O, may sayaw-sayaw ka, Latibaya. O, appreciate it, sabi naman ito. Ha? Di said, shout out. Good evening, Sir Rox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Good evening, good evening. Nilo Fernandez, shout out. Alam mo, Karox, ang mga taong hambog at madaldal, duwag yan. Totoo yan. Isang halimbawa na yan, si Bastos Mangkanor. Totoo, di ba? Kaya paulit-ulit eh. Pag ang ilog, maingay, mababaw yan. Sumagot si Elizabeth Iscare, wow na wow, ang award na yan na binigay kay Digong sa IBP. Ano kaya ang nasa utak ng mga ito? Dapat nga i-disbar yung hayop na nagbigay ng award na yan. Ang nagbigay ng award na yan. Alam naman ng lahat kung papaano ito magmura, walang galang sa ating Panginoon at Santo Papa. Tapos kung mag-utos, magpapatay ng mga kumukontra sa war on drugs, kuno niya. Wow na wow ang nagbigay ng award. Baka okay lang sa kanila na isang demonyo ang bibigyan nila ng award na yan. Mga demonyo rin sila. At okay lang sa kanila. Totoo. Isabit ulit ito. Tsaka baka nabayaran ngayon. No? Buong akala nga nila, pag baka sakaling makakita ng ICC, puto, Golden Pillar of Law Award, puto. Wala na, kung ano na lang naiisip nitong mga halimaw na to, para maiuwi si halimaw sa Pasko, di ba? Si Rox, binayaran yung nagbigay ng award na yan. Magkano kaya? Ano ba ang pinaplanong kaso na yan? At grabe, isang mamatay tao, bastos, walang kinikilalang Diyos. At magnanakaw, wow ha? Money talks lang talaga dyan. O, di ba? Yun nga eh. Brado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw rin. Shout out, Michelle, Edwin, Mike, my friend. Thank you ulit ha. Crisop, shout out. Sila sa Davao, kampi-kampi. Natural bigyan nila dutain ng award. Kuno only in Davao yun. Hindi, marami. 27 pala sila, Crisop eh. 27 silang nabigyan ng award. Siguro, baka yung 26 nun, baka kakalahi din. Friend Shelby sa Peta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona na ka. Sabi ni Friend Shelby. Muli po ay hagunot at kumakaway po ng mingiti at tumabati po ng mapagpalang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, ito pong mga ulupong at mga halimaw ng Durian City, manong ang kalug-kalugin ninyo nga yung mga utak ninyo na binubukbok na at grabing lupit ng sayad na po meron ang mga utak at pag-iisip ninyong sobrang bulok. Ulot yan dito sa award isipin mo, Sir Rox, pati nga po kalikasan nagagalit na rin at inuga po tuloy sila ng lindol, pati po tuloy mga inosente na matitinong tao ay nadadamay po sa kaparusa nang dahil po sa kanila, Sir Rox. Dapat sana siguro mga His Excellency, ideklara mo ng martial law yan Davao, gawin mo parang Marawi. Ideklaraan mo ng martial law yan para lahat ng dyan. Kasi may demonyong namumugad dyan eh. Oo. Hindi ba sa terorista yan? Yung mga Duterte, kung basta yan, talagang grabe di ba? At pagdadamputin mo na. Parang ginawa nito si Digong doon sa Marawi. Di ba? Terorista na yan, Duterte. Tingin ko lang, mga terorista sila, tineterrorize nila yung gobyerno mo. Tuloy natin kita, Deli. Kahit ano pa pong apela, pagwawala o paghurimentado, ang gusto po nilang gawin, decision is final.
doon na po sa dahig mahubulok ang kanya pong inuuod na kaluluwa. Kaya kung ako sa inyo, mga timawang bugok, tantanan nyo na pag mamanipula, wala na po sa Pilipinas ang nabibiling batas at justisya, okay? Tadhana na po ang gumalaw para magkaroon po ng katapusan lahat ng inyong maitim na budhi at mga kahayupan, okay? Ang paghandaan nyo ngayon ang aming si Mr. Lupit Blackjack, kung siya po talagang aayos at talagang magtatrabaho at tutupad po sa kanyang pangako, yun po dapat ang malupit ninyong pinagdadasal ngayon. Ngayon dahil ayon po sa aming bonjing naman tayo, wala daw pong sisinuin at magiging mabilis daw po ang batas. Ano pa ba ang inaantay at ang dami po ng ang dami po ng nakahandusay na kaso sa pandarambong, puro contempt pa lang po ang parusa, ewan ko, Sir Kulaoy, pakitang gilas, aksyon po agad dapat at tama na po yan, puro forma at kuda, si Blackjack naman, tama naman kape press conference mo. Tirahin mo na ba? Ang gagalit na si Tia Deli sa'yo. Ano tayo? Di na po kami makapag-intay na ikaw po dapat talagang katakutan at di ka po talaga nagbibiro, pakainin mo po sila dapat lahat ng alikabok at patunayan mo pong hindi po sayang na ikaw po ay nakasungkit ng pwesto na wala na pong magagawa ang mga nagwawala at naghuhurimintado po ngayon sa galit dahil sa isa ka pong nakaharang na tinik sa kanilang mga lalamunan, pati si Caldero dahil sa sobrang pagka-kontrabulati, nananawagan ng timawa na dapat lahat mag-resign. Natibag na po si Rox ang samahang kulapo at samahang angas bunganga sa pangunguna ni Madam Baba. Pahinog po silang lahat ng bukol dahil tapos na po ang boxing. Wala na po silang magagawa. Kami po ang nagwagi, abangan ang susunod na kabanata. Toyat, Delica. Rodelia Alpilor, shoutout. Lahat ng asa Davao, magkakampihan lahat ng pabor, bibigay sa puon nilang bugok. Nakakasira ng mood. Mga yan, sir. Pasadyos na natin ang lahat, basta dasal lang po tayo. Lalo na't ngayon, nakakatakot na mga sakuna ng yayari. Salamat, Sir Rox. Ingat po palagi and God bless to all. God bless, Odelia. Lisa Cruz, ano pinagsasabi mo, te? Nasa katinuan bang mga kinatawan niyang nagtatanong lang? Mukhang yung babae, hindi kaya pamangkin ni Torion yun? Ba't si Torion hindi nyo binigyan ng award? David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Ayan po ang inuugana ng ating Panginoon Diyos, ang Davao, at baka sakaling maalog ang mga pag-iisip ng mga tao doon at tumino ang mga isip nila. Wala. Sagittario, shout out. Diyan kay Digong, tanggihan niyan dahil kahiya-hiya, hoy, IBP, iniinsulto niyo yung tatay dig nyo. Xerox, kamag-anak yan ng mga Duterte, may mga problema sa utak. Totoo ka, Sagittario. Shirley J. Sir, shout out. Takot yung mga yan sa mga Duterte, Karox. Biro mo naman. Sara, BP, Pulo, Congressman, si Baste, Mayor, yung apo ni Digong, may katungkulan din. May kalalagyan lahat sila. May kalalagyan sila lahat dyan. Palagay ko, utos sa kanila yan. Kakaloka, kahihiyan na naman yan sa Pilipinas. Yun nga. Kaya nga dapat J. Shop, shout out ha. Ano pa nga ba? Kung hindi Davao nagbigay, doon tayo magulat. Ikaw naman. Shirley J. Sir ulit.
Ang malas mo, pag taga Davao City ka, at doon ka nagmula, lalo dyan, nagtatrabaho parang pag hindi mo ginawa ang sinasabi ng mga Dutatards, isang paa mo ay nasa hukay na. O, diba? Nawala na yung nagreklamo na bugaw na ginulpin ni Pulong. Wala na salita, di ba? Nag-file ng kaso yun. O, asan na? Wala talaga, puta yan. Untouchable talaga tong mga halimaw na to. Sherry J. Sherry ito. Karox, baka si attorney na yan, isa sa pinag-aral ni Kibuloy. Oh, ayan, totoo. Baka chipay pa yan, chipay. Pipista Bunao. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Hala, kung ang binigyan ng award ay si Raulo, aba, di mas si Raulo yung nagbigay ng award na yan. Kaya nga, dapat i-disbar eh. Kayo. 3JCO po, there you go, perfect comment. Oh, di ba? Ganun tayo, di ba? 3JCO po ulit oh. Si Rox, hindi naman nakakagulat yung award ek na yan ni Gongs. Di kasi IBP Davao naman pala ang may pakana. 1 + 1 = 2 lang yan. Kung national ang nagbigay, dyan tayo magulat ng bonggang-bongga. Uy, 3JCO po, 27 silang lahat. Oh. Ha? 3JCO ulit to. Xerox, kaya nga itong si Bato, sobrang takot na mabigwit ng ICC. Kasi nga, siya mismo alam niyang guilty siya. O, di ba? Dapat maaresto na si Bato para naman masamahan niya si Gongdi sa ICC. Dapat, sa hirap at ginhawa, magkasama sila. Kaso, sa hirap ni Gongdi lang, sa hirap ni Gongdi lang at nagpapasarap si Bato at Bongo. Kaya nanggagalaiti si Sara at Pulong dahil nabingwit ang vulture ng Davao, tapos yung mga aliporis niya nasa laya. Yun nga di ba? Pero anyway, malapit na si Bato. DJ Show pala sa Rox. Ang pogi mo ata nitong mga nakarang mga vlogs ba? Ganda ng t-shirt mo, pati buhok Nax, planchado. Anong may? Oo naman kasi napangit na yung sa kalahati sinubukan ganyan, mas maganda. Kasi parang nakakalbo na yung dito ko di ba? Di ba nakaganon siya dati, ganyan. Kaya ginanyan ko na. Hindi ko namang alam na magugustuhan mo. May nag-reply, sino to? Si friend, Pastor Jun Lagon, shout out. Bagong tasa, si Manong Roque, sabi niya. 3JC ulit to. Alam mo, Sir Rox, magbabago rin niya si Grace na sister-in-law mo. Kasi, ipinapanalangin mo siya. Basta konting tiis pa. Hindi naman magtatagumpay ang masama kahit kailan. O tignan mo nga si Gongdi, di ba? Kaya yan si Grace, hindi man siya lumambot. Makakamit mo ang katarungan sa ibang paraan. Basta magtiwala ka lang at magtiis-tiis pa. Oh. Bablagin ko na naman to, malapit na. Kampun yata ang demonyo itong hype na to. Friend yun, no? Good day, Manong Roque. Dahil sa award na yan, nawala ang integrity ng IBP sa Davao. Corrupted na rin pati ang hanay ng mga tagapagtanggol sana. O yun, doon naman sa Davao, di ba? Sinasapak lang ang sheriff doon. Friend yun, ano ba naman? Oh. Ng mamamayan, hindi nga deserve ang Pillar of the Law award kasi isa siyang killer of the law. Sinira niya ang batas ng Pilipinas. So, to yan. Sumagot si 3JCO, Pastor. Umabot lang si Gongsi ng 50 years being a lawyer. Binigyan na agad ng award, ng Pillar of the Law award. Hindi nga ma-explain itong babaeng abogado kung ano ang nagawa ni Gongdi. Mema lang itong babaeng ito. Baka chipay niya yan. Nito Rion. June 360 ulit to. Yung spokesperson na nag-represent sa IBP Davao, limited lang ang sinasabi niya. Hindi niya makapagbigay ng convincing na sagot sa mga magagandang tanong. Napaghahalatang attorney at lie siya. Attorney at lie.
Wala siyang confidence sa mga sagot niya. Nangangapa. Ha? Nangangapa at nagpapalusot lang. Ano nang nangyayari sa Pilipinas? Niloloko na tayo ng mga politiko kasama ng mga abogado. Humaba na ang listahan ng mga ipinagdarasal ko. Alam mo, friend Jun, ang nagpapagulo ng Pilipinas eh. Itong mga masyadong magaling sa batas. Vicente Fernandez, shout out. Sabi niya, good day ulit, Karoke. Sabi mo kagabi, sa content mo, iisa lang ang sinasamba mo, si Jesus. Hindi! Ay, huwag mo akong anuhin. Siyempre, Diyos! Si Jesus, Diyos din siya, nagkatawang tao nga, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Maria Virgen, pinangako sa krus, makyat, namatay, at 3 araw, makyat, nalulok sa kanan ng Ama. Diba? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay Espiritu, walang laman at buto. Si Jesus ay pinanganak ni Maria sa laman. Di ba mas dapat sambahin ay yung Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay? Sa tingin ko, hindi tayo pareho ng sinasamba. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, God bless, bro. Parehas tayo! Payo ko sa'yo, huwag kang masyadong babasa ng Biblia. Baka hindi kayanin ng utak mo. Alam mo yung karamihan, mga basa niya, nasisiraan ng bait. No? Pag hindi kinaya ng utak, yung mga tama. Ako, yun lang ako. Basta, para sa akin, gumawa ng 10 utos ang Panginoon. Dapat mo sundin. Yung 10 utos, ang hirap na masunod eh. Ba? Nasunod mo yun eh. Siguradong sa langit ka na mapupunta. Ba? Sa miniwala at sa hindi, Vicente Fernandez, hindi na mawawala sa aking pag-iisip na itong lupa na ito ang impyerno, ito ang paraiso. Pag marami kang pera, paraiso ang buhay mo. Pag magnanakaw ka sa gobyerno, paraiso ang buhay mo. Pero, dito ka na sa impyerno mananatili. Hindi ka na makakaakyat sa langit. Elizabeth Iscare ulit. Good morning, Xerox. Dapat lang talaga na di payagan ng ICC na magkaroon ng interim release yung si Digong. Alam naman ng buong mundo kung gaano kademonyo ang taong ito. At dinaig pa talaga si Satanas sa kahayupan ito. At sana nga po sumunod na doon si Bato at Bongo para di masyadong malungkot doon ang kanilang amo at doon silang magtagay-tagay. Karmal tawag dyan sa kanila. Totoo. Pero kung umasta si Bato sa si Bongo, parang permis na permis sila ng mga friend. Tingnan nyo. Hindi kagaya nung si General Torre ang PMP chief mukhang may alangan sila. Mukhang kalmado sila kay Nartates. Nartates, pagdating nung warrant of arrest diyan malalaman kung ikaw ay para sa bayan o para kay Duterte o kay Amy Marcos. Reynaldo Gonzales. Baka bayad si Sayad dyan. Baka bayad ni Sayad dyan. Mas maalala pa pala kay mas malala pa pala kay Kupalman niya yung attorney babae na yan. Erlinda Aquino. Kala ko, kuya, mga DDS lang ang bobo. Yung pala, kahit matatalino, gaya ng IBP, ay bobo din pala. Yun nga. Erlinda Aquino, maraming matatalino na naging tanga, naging bobo dahil sa napailalim sila sa kapan ng demonyo. Si Harry Roque, talino nun yan bilib ako dyan, actually, yung Harry Roque na yan, nung pa siya, human rights advocate pa siya. Pero ngayon, wala na. Baliw na. Hindi niya malaman kung paano siya. Hindi naman makabalik dito dahil kukulungin na siya. Kaya siguro no choice na si Harry Roque kung hindi yan na nga. Sumama na ng todo sa demonyo. Palida kayo ulit. Kuya, talagang ang pera
ay nakakabulag, nakakawala ng pag-iisip at kumakapal ang muka. Totoo yan. Sumagot si 3J Siopo, ang pera ay hindi nakakabulag, kundi sa pagmamahal sa pera. For the love of money is the root of all evil. Oo, di ba? Ang pera ay biyaya ng Diyos na dapat ginagamit natin sa mabuting paraan. Kaso, ang mga politiko inaabuso. Di ba? Talaga yun. Marilo Pabianak, shout out ha. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Yung isa nga po, retired judge, ibinalik yung iginawad na award. Salute to him sa nandigan sa kanyang prinsipyo para sa tama. Yun, meron bang ganon, Nak? Hindi ko nabalitaan yun ha. Bong Tupa, shout out ha. Paano naging awardee ang isang abogado na umamin na gumagawa siya ng gawa-gawa ang ebidensya nung siya ay prosecutor, di ba? Kaya nga, tanga eh. No? Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga bossing ha. Ay, nako. Aya Sulaiman, Nak, shout out. Nakakalimutan ko yung anak-anakan ko ha. Ay, mga binabanggit ko, grasya ha. Puro nasa ibang bansa yan, baka kala mo tatanga-tanga ka kasi. Pero salamat pa rin, Gracing Sai, at nakakilala ko mga ito. Nagkaroon ako ng, at least, masaya ako, totoo, sa kawalangian mo. Pero, hindi pa tayo tapos. Magandang gabi po mga boss. God bless.